cannot fly without his helicopter, but a true treasure hunter can hunt without his metal detector, only by the use of his knowledge and prowess in decoding treasure codes inside. Alright, magandang araw na naman sa inyong lahat, mga ka-TH all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga ka-TH all over the world. Kumusta kayo lahat dyan guys? Sana nasa mabuting kalagayan, kaisipan at pangangatawan tayo. Alright, shout out portion tayo mga ka-TH. Ayan, shout out to Billy Gwen Jikna, Masayon Marlon, to Pangos Sylvester, shout out din kay Franklin Asierto, Mards Di Casa, and of course Ray Morato, Franklin Dunglal, Cutie, bagong subscriber natin to, Raul Trangia, Richard Gomez, shout out din kina Lolito Patinio Jr., Jo Marie Abelia, Katime Taitanaw, Elvin Pamaran, and of course, shout out pa rin kina Ami Bangsa Bae, Zach Cabrera, Isagani Orgada, Turio Bulsao, Joby Bargayo, and also to Maria Deta, Emmanuel Romero, shout out kay Crescencio Sibinorio, Jun Lonsaga, Stephen Catilo. Okay, dumadami na tayo guys. Vani Cornelio, shout out. Noel Taduran, Emerald Batang, Joaquin Ruesa, and to Romel Rivalde, shout out. Jason Mga Manguang, Romel Gisulgon, Abdul Musi Halaydi. Kumusta kayong lahat mga ka-TH? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo diyan. Roderick Adormio, Rudjon Olazo, Yads Mualil, Lito Taburada, Roti Lanuhan, and finally shout out kina Randy Angkot, Andrew Aligado, Arlene Palera Santos, Maribel Quirog, and Lupi Mareño. Okay guys, hindi ko na mababasa lahat kasi haba ng ating oras. Kaya ako'y magpapasalamat na lamang sa mga nag-subscribe at nag-comment sa araw na to at sa bagong bumisita at nag-subscribe. Thank you so much. Ngayon ay magpapatuloy na tayo sa ating analysis of your treasure marker. Okay mga ka-TH, ito'y napakagandang treasure marker. Ito ay bato na triangle na kung saan ay meron siyang groove itong nandito nakabiyan, which is that is line of sight. Kaya nga pinamagatan ko ito na open sight na parang sa rifle. Okay, at kung atin i-drawing ito ng top view, ay ganito ang itsura ng bato na yan. Yung kanyang open sight ay medyo offset sa kanan. Hindi gaanong tumatama dito sa dulo. Kasi merong kahulugan yan. Ang tinatarget niyan, nitong dulo, ay itong dulo niya dito, ang tinatarget niya ay itong bato dito. Ngunit ang tinatarget naman itong groove, ito ay yung harapan ng bato. Kaya mamaya pag-usapan natin yan, atin muna i-explain sa inyo about open rifle sight. Bakit na punta tayo sa open rifle sight? Kasi ang mga Hapon, gumagamit sila ng ganyan lang na sight noon. Itong tinatawag na dovetail or letter B open sight. Yan ang pinakalumang klaseng sight na inilagay sa rifle. Hindi tulad ngayon na mayroon ng mga rifle scope
at mga laser sight at mga red dot, kasi advanced na tayo ngayon. Pero noon ang konsepto nila ay ganito talaga, open sight, and then itatama mo dito, and then kung saan yan naka-align, doon tatama ang bala. Pero meron na namang tinatawag na mga impact o bullets, tinatawag na 12 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock, at yung isa naman ay 0 or bullseye. Kasi minsan ang mga rifle na ginawa, medyo hindi maayos ang pagkalagay ng sight. Kaya ang bala ay instead na tumatama diyan sa gitna, dito, ang ibang rifle ay tumatama ang kanyang bala sa 9, alas 9, or minsan alas 3, at meron ngang ibang rifle na sa baba ang tama, which is alas 6. At ang maganda talaga guys ay itong alas 12. Kasi ito yung open sight mo dito at kitang-kita mo ang target sa ibabaw. So yan ang tingnan natin ngayon sa pangalawang page. Ito yung displacement of bullet, kung saan doon tumatama yung bala. Kasi hindi perfecto ang pagka-mount or pagkalagay nitong tinatawag na B-sight. Naka-B kasi ito. Ayan. At yung front sight ay ito. Okay. So ito yung 0, yung sa gitna talaga tatama. Make that alas 6 pala ito. Wala siya. Ang dapat ang alas 6 ay nandito. Dito ang tama sa baba ng. Okay, so ito yung kanyang alas 6. Sa baba ang tama ng bala. Ito yung kanyang alas 12. Sa itaas ang tama. At ito yung kanyang 0, which is sintrong-sintro. Ito yung kanyang alas 9. At ito yung ating kwan guys. Ito yung ating kaso or case. Ang ating line of sight ay tumatama sa alas 3. With due offset siya sa kanan. Kaya pinag-aralan ko ang treasure marker na ito. Sabi ko bakit yung kanyang open line or open sight ay hindi tumatama doon sa bato. Ngunit yung dulo ng bato na triangle ay tumatama. Kaya tingnan natin guys sa ito, sa top view. Okay, ito yan. Mas klaro na ito. Kaya atin tingnan dito ang kanyang trajectory or yung sight. So dito ka mag-umpisa pagsilip. Okay, silipin mo nito guys. At siguradong ang tama niya ay i-align natin ito. Hindi yan tatama sa bato, kundi diyan yan tatama sa itong east side of the rock. Ngayon balikan natin yung picture na malaki. Ito. Di ba kayo nagtaka guys kung bakit mayroong bato dito tapos naka-align yan sa dulo nito? Pulse eye talaga yan. Pero kung ito ang gagamitin natin, itong open sight, ay dito siya tatama medyo sa kanan. Kaya ako'y may kutob na mayroon talagang ibinaon dyan. Kasi bakit ganyan ang nangyari? Bakit mayroong bato sa unahan? Tapos sintro siya sa site ng bato na ito. At sa open site naman ay tatamaan ang kanyang harapan, ang east side of the rock. Kung atin yan ikumpas, nasa east, naku, tamang-tama. Nasa east ang treasure. Karamihan ng treasure mga katigits ay nasa east. Ngayon, bakit alam natin na papunta tayo doon?
Kasi nandito ang dot. Yan ang sikreto niya. Di ba guys, sabi ko sa inyo, kung merong line na nagaganyan, tapos may dot dito, or may dot sa likod, ang direksyon niya ay papunta doon. At kung ang dot naman ay nasa itaas, ang line ay sa baba, meaning ang pressure is below or under the sign. Kaya ito ay papunta siya doon. Kaya tamang-tama sa kung tingnan natin guys dito. Ito yung hole at ito yung mahabang linya. Ayan, kaya ang kanyang direksyon ay papunta doon. At ngayon kung napansin nyo guys ay parang may hukay na dito sa baba. Hinukay nila yan sa aking lang presumption kasi nakita nila ito, ang dot, pero hindi nila napansin itong nakita nila, and then ang napansin nila ay itong line na nakaturo pababa. Kaya dito nila tinira. Kitang-kita naman yung mga bagong biyak pa lang na bato yan. Pero ang hindi nila alam ay malayo lang ang item at gumagamit ang Hapon ng open sight kagaya ng sa mga Ripley o rifle. Kaya balikan natin ang top view. Ito yun guys. Ito yung top view ng lugar. Okay, so nandito yung dot. Yan ay nag-symbolize ng item. At nandito yung mahabang linya. Sa tingin ko ay kasing haba yan ang height ng tao. Kasi doon sa picture sa una ay dito nakatungtong ang tao dito. Kaya malaking bato talaga yan. At magandang treasure marker. Hindi ba tayo nagtataka? Sa estimate ko to guys, ito ay nasa, ang layo nito ay estimate ko lang ay 100 meters. Merong treasure na ganyan. Meron nga akong nakitang 200 meters ang layo. Mahabang arrow naman yung ginamit niya. Yung ganito na arrow. Hindi nilagyan niya ng dalawang guhit sa ibabaw. Nagsimbolo pala siya ng 200 ang dalawang guhit. Kasi mahaba talaga. Half meter ang arrow na ito. At ang layo ay nasa slope ng bundok. Malayo yun. Pero recovered treasure na yun guys ng ibang mga treasure hunter. Okay, so bakit nga ba nag-iisa lang itong bato dito? At ang layo-layo, sino ba namang mag-akala na nandito lang yung treasure marker mo? At ang layo pala ng tinatarget niya, di ba? So ang bato guys ay nagmistulang triangle yan. Ayan. Tapos yung kanyang dulo mismo ito ay nakatarget talaga yan sa bato. Tatamaan talaga ang bato. Ngayon itong kanyang linya o itong open sight niya, ito, ang tatamaan ay yung banda niya rito. Okay. So napakagandang ano yan, itong sinyalis or sign kung bakit diyan tumatama. Alangan naman na diyan nila ibaon sa bato, di ba? Kung itong target dito ay tatama yan sa bato, meaning to say nasa loob ng bato. Kung yung bato diyan ay malapad lang at manipis, nasa baba ng bato. Pero hindi kasi ganyan ang Hapon palagi nagbaon na kung may bato dito ay dito kaagad nila sa baba ibinaon. Nilalagyan kasi nila yan ng direksyon. Titingin muna sila sa kanilang kompas. Okay, saan nga ba ang ating bansa? Sabi ng Hapon. Nandito tayo sa Pilipinas, saan ba yung ating bansa? So bandang east kasi silangan yun. So nasa east ang Japan.
kung sila nandito nakatayo sa Pilipinas, bandang east ang direksyon ng Japan. Kaya ang east palagi ang hinahanap nila kasi ang silangan ay napakagandang marker. Kahit million of years ang lilipas, ang silangan ay silangan pa rin ang direksyon. At hindi yan mababago hanggat nandyan pa ang ating haring araw. Okay, so ang gawin guys ay kung eksakto, kung lagyan natin ito ng compass direction na ganito, at kung eksaktong nasa east ito, ay jackpot na yan. Kasi ang target dito sa open site ay dito talaga sa kanyang ito, sa east part ng bato na nandyan sa unahan. Hindi natin alam kung malapad ba yan na bato. Akala ko nga sa unang tingin ko ay kalabaw, ngunit ng aking i-close up, yun pala ay bato. So napakagandang ito guys, kasi hindi na tayo magbibilang pa ng mga distances. Tinuturo niya kaagad kasi tinamaan siya sa open site target. So ang ating hukay ay dito mismo guys, sa gilid ng bato na nakaharap siya sa east. Kung east man yan, pero kung yan naman ay south, depende sa compass at sa actual na posisyon guys. Ang atin naman dito ay assumption lang palagi na nasa standard na posisyon ang lugar. Okay, at kung maghukay tayo dito guys sa gilid ng bato, facing east, ito ay lakihan natin ang ating opening ng hukay. Okay, kasi kung ganyan lang na 1 meter lang, kasya lang ang isang tao, sabihin natin na ang item ay nandito lang. Tapos pagdating natin sa 2 meters, hindi natin natamaan yung item. Ayan ang nangyari. Nandito lang yung item. Kasi maliit ang ating opening ng hukay. Ngayon, surrender tayo. Sabi natin, wala Surigao-san, wala sir. Wala kaming nakita. Okay, wala tayong nakita kasi medyo nagmintis tayo ng laki ng opening sa hukay. Kaya ang gawin ay dagdagan. Gawing 1.5 or kung pwede lang ay 2 meters ang opening. So kung ganito na 2 meters na, malaki na siya, pagdating natin sa 2 meters, ayan, tinamaan ito. Kaya uwi tayong maligaya at lumilipad sa ulap. Ngayon ang problema guys, saan nyo ba yan i-deal? Okay, ang pinaka-safe na lugar ay ang Central Bank of the Philippines. I-google nyo lang at i-contact nyo ang kanilang general manager. At ang hatian dyan ay of course, ang sa nakakuha ay mas mababa. Kasi may share ang gobyerno, mayroong share din ng bangko. Kaya ang mangyari ay 60-40. Hindi totoo yung 70-30. So 60 sa gobyerno, 40 sa treasury hunter. Okay na yan guys. Kaysa madouble cross pa tayo sa labas, sa black market. Sa black market ay wala kang kahati. Pwede wala kang kahati. Pero paglabas mo, ay may nag-abang sa'yo na mga nakabunit. Kaya kailangan mo pa ng isang squad na police or army na escort. At naka-chimnite or bulletproof ka. Kaya doon na lang ako sa Central Bank. At least legit, meron kang papeles. At kung yayaman ka ay meron kang papeles na ipapakita na meron kang ibininta sa Central Bank. At yung inyong papeles o resibo, yan ay legit na resibo.
galing sa gobyerno. Kaya hindi ka pwedeng huliin kung bakit meron kang sports car, meron kang mansyon, swimming pool, meron kang helicopter. Hindi ka nahuli ng gobyerno kasi nag-share ka na sa gobyerno ng 60%. Kaya legit na ang iyong income. Congratulations, Katiyats. Sana ganyan ang mangyari sa aking iniisip sa inyo. Just pray to the Lord, to God, to angels, na sana i-guide tayo at i-guide tayo sa eksaktong lugar na kung saan doon tayo maghukay. Gamitin niyo ang inyong puso at itong tinatawag na third eye, kung saan nyo feel na doon maghukay, ay doon kayo maghukay. Maraming salamat guys. Ako'y magpaalam na. See you on my next video. Stay away from COVID and may the fortune be with you all. Ciao for now.